everyone! So once again, it's me, your nurse, Rami FC, and for today's vlog, ang topic po natin ay katanungan ni Sir. Curious si Sir, bakit nga daw po ba may nawawala ng buhay pagdating sa hazing? Hindi naman daw po directly na tinamaan ng lower back ng isang tao o yung kanyang kidneys o kanilang kidneys, puwet, legs lamang po ang pinalo-palo pero nawala ng buhay. Anong sa tingin niyo? So disclaimer lamang po, hindi po tayo against sa lahat ng fraternities, sororities, and any associations pertaining sa mga hazing. Tanging sasagutin lamang po natin ang katanungan ni Sir dahil sa kanyang curiosity. Salamat po. So bakit nga ba kapag ang isang tao po ay nabugbog, kahit hindi pa po yan directly sa organ na tinamaan, kahit yan po ay sa puwet, or even sa legs, sa arms, pag nagbigay po kayo ng pressure, ng power, through paddle man yan, suntok man yan, or whatsoever na malakas at tinamaan nyo po ang katawan ng isang tao, even nga sinasabi ko sa arms, sa legs, sa puwet, na may pressure, ito po ay tinatamaan ang muscle. Kapag tinamaan nyo po yan, nabugbog po ang muscle ng isang tao, protina po yan. It's protein. So, anong ibig ko sabihin? Kapag po ito ay nabugbog, yung proteinang ito ay mapupunta saan? Sa dugo ng isang tao. Yes. Nagigets nyo na ba? So, sa paulit-ulit na pambubugbog mo sa parte ng katawan ng taong ito, sa puwet, for example, or even sa thigh, sa paddle ka ng paddle sa thigh niya. So, nadudurog yung kanyang muscles, So, ito ay protina at maghahalo ito saan? Sa dugo ng taong ito. At babara saan? Sa kidneys. So, pagkatapos nito, anong mangyayari? Rhabdomyolysis, mga madam and sir. Share ko lang din sa inyo. Even nga po yung excessive exercising, na walang pahinga. Everyday ka nag-exercise na walang pahinga, ay pwede rin mag-lead sa rhabdomyolysis. So, kailangan kasi sa isang linggo, kailangan may rest day din po tayo para yung inyong mga muscles ay may time para saan? Para mag-heal. Opo, kailangan po yun. Hindi po laging exercise. Okay? So, what's next? It's kidney failure. And then, it's death. Opo. Alam niyo po ba na merong sintomas yan bago mag-kidney failure ang isang taong nabugbog? Kapag po siya ay umihi ng color brown, kailangan na po ito agad ipunta sa hospital kasi emergency case po ito. Leading saan? Papunta na po ito saan? Sa kidney failure and then death. So para maiwasan, kung ikaw po ay sasalang sa hazing o magpapabugbog, kailangan po uminom ng maraming tubig. Opo, yes, kailangan talaga. Bakit? Kasi kapag po binugbog ang inyong katawan, syempre sabi ko sa inyo, kakalat ang protina papunta sa dugo. So, kailangan mo yan mailabas. Mailabas ng mailabas. So, even po mga madam and sir, yung mga mag-e-exercise, bago po kayo mag-exercise, umiinom muna tayo ng tubig. Pero ahead of time, okay? Hindi po yung ngayon kayo inom ng tubig and then mag-start ka na ng exercise. Hindi po pwedeng gano'n. Kailangan nyo uminom ng tubig bago pa, oras pa po bago kayo mag-exercise. Hopefully po nasagot ko ang katanungan nyo, sir. Maraming salamat po and God bless.